Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid, ilalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ang propetang yon na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo, kapatid na proseso, no? Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung salita na yon, salita ng Ama yon. First person, sinasabi ko sa iyo. Yung first person na nagsasalita, sinasabi ko sa iyo, Pedro, second person si Pedro, na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person na yon, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, isasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ako, itatayo ko aking iglesia. Sana ganon, ano? Hindi. Ang nagsasalita bilang first person, ang Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, second person si Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16:16, hindi naman opisyal na pangalan yun eh. Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English na Church of Christ eh. Nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. This says, basahin natin ang Roma, kapatid na Daniel. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayon, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural eh. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Oo, ang mga iglesia sa Judea, yun ang pawang kay Kristo. Iglesia sa Judea. Alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At ano ang pangalan nun? Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Kung pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat ngayon yung mga alagad, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayon, maliban na lang sa mga apostol. Ano ba yung iglesyang nangalat? Napunta sa iba-ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto. Iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, pawang kay Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero para sabihin mo, ang may-ari ng iglesia, si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagporma ng iglesia. At siya rin ang nagtayo nung sabihin ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yon, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nang isulat ng ebanghilistang si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Bakit iglesia ng Diyos? Ang Diyos talaga may-ari nun eh. Na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salitang binili niya, hindi na tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy na ron yung kay Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Kristo naman talaga ang bumili ng dugo sa iglesia. Basahin natin ang Apokalipsis sa 5:9. At sila ay nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Binili mo sa Diyos. Kanino mo binili? Sa Diyos. Kaya sa Diyos talaga yun eh.
Kaya nga iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo eh. Kaya nga naging iglesia ni Kristo eh, kasi binili na ni Kristo. Ay, mali ka ako, logic mo. Halimbawa, bumili ka ng talaba, nung bilin mo ba ang tawag na Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Di naman nababago ang pangalan nung binili mo eh. Nalalagay lang yung pangalan mo. Halimbawa, bumili ka ng aparador. Anong tawag na yun? Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw nga bumili eh. O, di ba? Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos, di iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo, napailalim ngayon sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Hindi iglesia ni Kristo. Ay, basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonika. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. So, iglesia ng Diyos pa rin, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung mga iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yon. Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo. Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalang Iglesia ng Diyos. Sana intindihan mo kapatid na proseso, no? Inalulungkot ko lang na wala tayong maraming masyadong oras para liwanagin ko sa iyo ang maraming bagay tungkol dito. At inaanyayahan din po kita sa ating mass indoctrination. Makinig po kayo ng doktrina, pagkumparahin nyo lang. Sana loobin ng Diyos kapatid na proseso, maintindihan mo ang ibig kong sabihin. At sana samahan ka po ng Panginoon. Magandang gabi sa iyo kapatid.